Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming tao ang dumating at umalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sila ay patakbong tumungo sa pupuntahan ni Jesus. Minsan ho, ang pagtakbo ay magandang pagpapahayag din. Makikita ang disposisyon ng tao sa pagtakbo. Pag may artista nagtatakbuhan ho, palapit sa artista para makita siya. Ang iba pa nakakita ng isang kilalang tao, nagtatakbuhan sila palapit doon nang makita lamang siya. Yung iba ho siguro, tumatakbo din. Tumatakbo sa trabaho. Tumatakbo sa responsibilidad. Pero yung mga tao sa ating ebanghelyo, sila'y tumatakbo sa tutunguhan ni Jesus dahil gusto nilang makinig sa aral at turo ni Jesus. Kaya nung pagbaba ni Jesus sa bangkang sinasakyan niya at nakita niya ang napakaraming tao, nahabag si Jesus sapagkat sila'y, sabi ng ating ebanghelyo, mga tupa na walang pastol. At kung ang mga tupa ay nawala ng pastol, sila ay naliligaw. Walang direksyon kung saan-saan nagpupunta. Pero kung ang isang tupa ay merong pastol, ang boses lamang ng pastol niya ang kanyang pinakikinggan. At kung pakikinggan niya yung kanyang pastol, hindi siya maliligaw, hindi siya malalayo. Maganda rin ho sa atin bilang Kristiyano, ano ba ang gusto nating pakinggan? Kaninong tinig ba ang gusto nating pakinggan?
yung tinig natin. May ibang tao, ang gusto lang niyang pakinggan, yung boses niya at ang pakiramdam niya, kapag ang boses lamang niya ang pinakinggan, siya lang ang tama. May tawag ho tayo sa ganun tao na ang tingin niya, alam niya ang lahat at siya lamang ang tama. Bida-bida. No? May tao din naman na yung pakikinggan lamang niya ay yung gusto lamang niyang pakinggan. Medyo may pagka-selective ang hearing. Kahit ang haba-haba ng sinabi mo, yung gusto lang niyang marinig, yun yung kanyang bibigyang diin. May iba rin naman tao, sa haba-haba ng sinabi mo, yung mali ang papansinin. Iba kayo yung gusto niyang makita at marinig. Pero maganda sa atin bilang mga Kristiyano na sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pinakikinggan natin ito ng buo. Minsan, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan at consolation sa atin, lalo na kung tayo ay nabibigatan. Pero sa gayon din naman, ang salita rin ng Diyos, minsan ay humahamon sa atin, sa ating pamumuhay, para tayo ay mas makasunod sa aral at turo ni Jesus. Sabi nga ho ni San Pablo, the Word of God is like a two-edged sword. It probes our hearts. Minsan tinatapik tayo. Minsan pinapaalalahanan tayo. Tulad ng isang pastol, pag ang kanyang tupa ay lumalayo, ang ginagawa ng isang pastol ay tinatapik ang kanyang tupa para hindi mawalay sa kanyang kapwa. Para hindi mawalay sa pastol, ay kailangan minsang tapikin para hindi maligaw. At magandang pansinin ang ugnayan ng tupa sa kanyang pastol. Ang pinakikinggan lamang ay ang tinig ng kanyang pastol. Sa panahon ho ngayon na ang daming boses, ang daming mga gustong itaas ang kanilang boses. Kaso nga lang minsan, ang mga boses na nagdudulot ng pagkaligaw, pagkawatak-watak, o minsan boses na nagdudulot ng pagtalikod sa mabuting pastol. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang taong sumusunod sa aral at utos ni Jesus ay nagkakaroon ng kaganapan ng buhay. Hindi ba pag minsan matagal ka nang hindi nakakapagsimba, matagal ka nang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, parang may kulang sa puso mo. Parang may kulang at gusto mong punuin yon. Parang may kulang at may gusto kong hanapin. Pero alam natin na pag tayo ay tumutungo ulit sa simbahan, pinakikinggan ulit natin ang aral at turo ni Jesus, bumabalik tayo sa ating buhay panalangin. Yung tila'y emptiness o kulang sa nararamdaman natin ay napupuno ulit dahil ang salita ng Diyos ang pumupuno sa ating buhay. Kaya mainam din sa atin bilang Kristiyano na kung gaano ka tayo kasigasig, no, na makinig sa latest na chismis, na kaya mo 3 oras makipagchismisan sa kumare mo, o ilang oras kang nakayuko at scroll sa cellphone mo. Sana bigyan din natin ng oras at panahon na buksan ang ating Biblia kung saan pwede nating marinig ang boses ng ating mabuting pastol. Sana yung ating mga pagbasa, yung narinig sa simbahan, hindi ka lamang masatisfy. Gusto ko mabitin ka. Dahil minsan kung nabibitin tayo, gusto pa nating marinig, kulang pa. Nauuhaw pa tayo. Siguro pagdating sa buhay ng may buhay, ang gusto mong sabihin, Mare, tell me more. Sana
Ganon din tayo sa salita ng Diyos at gusto mo sabihin, Father, tell me more. Nabitin ako sa pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Nabitin ako sa mga pagbasa. Father, tell me more. Dahil gusto nating makilala si Jesus. Gusto nating pakinggan ang kanyang tinig. At tulad ng mga tao sa Ebanghelyo, tumatakbo kay Jesus dahil si Jesus ang pumupuno ng buhay natin. Sa kabilang dako din naman, kung babalikan, titignan din natin ang parabola ng nawawalang tupa na makikita natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus din naman, pag may nawawalang tupa, ang ginagawa niya, hinahanap niya. So sa tingin mo ay hinahanap mo ang tinig ng mabuting pastol ngayon. Hinahanap mo ang tinig ni Jesus ngayon at gusto mo siyang pakinggan. Pero sabi, parang pakiramdam mo, Father, parang nawawala yata ako. Huwag ka mag-alala. Hinahanap ka ni Jesus. Pupuntahan ka niya, lumapit ka lang sa kanya. Alam mo saan siya makikita. Alam mo rin paano siya hahanapin. Pero gusto kong paalalahanan din sa iyo, hinahanap ka din ni Jesus. Ayaw niyang mawalay ka sa kanya. Ang nais ni Jesus, ang boses niya ang pinakikinggan mo. Ang boses niya at ang aral at turo niya na nagbibigay direksyon sa iyong buhay, nagbibigay kaganapan sa iyong buhay. Kaya maganda sa atin bilang mga Kristiyano, naisin pakinggan ang tinig ni Jesus. Hanapin ang kanyang boses. Sa kabila ng ingay na ating naririnig, bigyan natin lagi ng panahon na tayo ay tumahimik at tumingin sa mukha ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na nagbibigay buhay sa atin. Ang kanyang tinig sapat na. Amen.